Hello guys, welcome to my first DIY video. Siya nga pala yung motor ko si Crimson. Is a Honda CBR 500R 2022 at 24,000 kilometers. So ang ating first DIY project for this week, paanakin natin si Talia. Joke lang. So dahil mahal ang labor, tayo na mag-change oil at ng oil filter para kay Crimson. Alright, let's go. So first, handa natin ang mga gamit. So para sa project na to, gagamit tayo ng 3 litro ng Shell Advance Ultra 10W40 fully synthetic, ginger dakat, OEM on the oil filter. So optional lang to, gagamit tayo ng 901 oil filter adapter. Ang ating wrench set, kakailangan natin ng 12mm at 14mm. And optional lang din to, gagamit tayo ng torque wrench. So papalitan natin ng drain bolt ng magnetic drain bolt and washer. Alright, let's go! So dahil walang center stand si Crimson, gagamit ako ng paddock stand. Pero pwede rin naman kahit naka side stand lang siya. So depende lang sa inyo. So, nakalimutan ko lang siyang videohan, pero ang first step is luwagan nyo muna yung oil filler cap. Then silipin nyo yung drain bolt. Ang stock size niyan is 12mm. And tsaka nyo siya pihitin ng pa-counterclockwise. Pag maluwag na siya, pwede nyo na siyang pihitin ng kamay. Oops. So eto guys, lesson learned. So option 1, pwede kayong gumamit ng gloves. And option 2, siguraduhin yung walang butas yung gagamitin yung pansalunong langis. So, medyo nagpanik ako dyan, buti na lang nakapadak si Crimson. Then tanggalin natin yung oil filter. So gagamit tayo ng 901 adapter para sa wrench. Mas madali siyang pihitin. So kung gaano kahigpit yan, depende yan sa huling nagpalit ng oil filter ng motor nyo. So same din, pa-counterclockwise ang pagpaluwag ng oil filter. Then pwede nyo na siyang kamayin para matanggal yung oil filter. So make sure na meron kayong pansalo ulit ng langis kasi maraming langis na lalabas dyan. So ayan, tanggal na yung oil filter. Medyo madumi siya. So ang last change oil ko was 3,000 kilometers ago. So after nyo panasan yung kabitan ng oil filter, bago nyo ikabit yung bagong oil filter, lagyan nyo muna ng manipis na layer ng langis, yung o-ring niya. Then ready na tayo ikabit yung bagong oil filter. So para maigpitan to, is pihitin siya ng pa-clockwise. So after siya maigpitan by hand, gamit tayo ng torque wrench, kakabit natin yung ating 901 adapter. Then gagamitan natin ng torque wrench and iset natin ito sa 26 Newton meters. And pungasan natin yung mga excess oils na tumulo habang pinapalitan natin yung oil filter. Alright. So ito yung stock drain bolt. Papalitan natin siya ng magnetic drain bolt and washer. So punasan muna natin yung oil drain. Medyo kinakapako lang talaga siya dyan. So huwag nyo nang gagamitin yung lumang washer. So gagamit tayo ng Honda OEM drain bolt crush washer. Ikabit na natin by hand. Medyo kapakapalang ako dyan. Yung size ng magnetic drain bolt natin is 14mm. Gagamitan natin siya ng torque wrench and set it to 30 Newton meters. Mas madali siya pag naka-side stand dahil medyo mahaba yung torque wrench. Then pwede na natin simulan yung pagsasali ng langis. So open natin yung filler cap. So ang gagamitin natin langis ay yung Shell Advanced Ultra 10W40. Kanya-kanya naman ang preference ng langis, pero Shell na kasi ang gamit ko sa mga motor ko simula pa noon. So magsasalin tayo ng 2.8 liters.
Isara natin ang filler cap by hand. Alright, test na natin. So, try natin i-start. Uy, nag-start. So, hayaan nyo lang siyang umandar for 30 to 60 seconds para mag-circulate yung langis. Okay, off na natin. Then check natin yung oil filter. Kung may tagas, mukhang okay naman siya. Check natin yung drain bolt. Mukhang okay din siya. And check natin yung oil level sight glass. So ayan, nasa gitna siya ng low and high. Alright, so mission accomplished guys. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod nating video ng ating DIY weekend. Ride safe and God bless.